Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede niyo bang pakibati para sa akin ang inyong mga katabi, nakangiti, at sabihin niyo magandang gabi sa iyo at kinagagalak kong makatabi ka ngayon. Ha? Tayo'y nandito sapagat ating binibigyan ng parangal ang mahal na ina, ang Our Lady of Peña Francia. At dahil ang ating ebanghelyo ay tungkol sa correcting the mistakes of others, alam niyo po, naalala ko ang isang storya na bumati sa amin nung kami ho ay nag-pilgrimage sa South Africa. Alam niyo, ang pinuno diyan dati ay si Presidente Nelson Mandela. Anong pangalan? At alam niyo, nung siya ay nahalal ng presidente, ay siya'y umikot sa siyudad. Binabati ang lahat sapagkat napagtagumpayan niya na ang puti ay equal sa mga itim at dapat sila'y galangin. At nung siya ho ay nagutom, sabi niya sa kanyang mga presidential security guard, halika, kumain muna tayo dyan sa restaurant na iyan. Lo and behold, pagdating nila sa restaurant, may nakita ang presidente Nelson Mandela na pamilyar ang mukha. Agad niyang kinalabit ang kanyang bodyguard at sinabi, anyayahan mo nga yung lalaking iyon na makatable natin at pakainin natin siya. Lumapit si bodyguard. Inalok ang lalaking iyon. Naku, yung lalaking iyon, natakot, nabigla. Sabi niya, ayoko. Abay, pagkakataon nyo na makikain, libre pa sa presidente ng South Africa. Ayoko. Sige, aalis na ako. Biglang umalis. At bumalik ang security guard sa presidente. Sabi niya kay Presidente Nelson, ayaw ho eh. Mukhang natatakot sa inyo o baka may sakit. At sabi ni Nelson Mandela, alam niyo kung bakit siya natatakot? Sapagkat yung taong iyon ang naalala ko. Nung ako'y ikinulong, siya yung pumupunta para bugbugin ako, para magising ako. At kapag ako'y humihingi ng tubig, pardon the word, ihian niya ako sa mukha. Winalangya niya ako, tinorture niya ako. Kaya nung nakita ko siya, natakot siguro siya, baka balikan ko siya. Ang pakay ko naman, simple lamang, anyayahan siya at sabihin, itigil mo na yung kalokohan mong ginawa sa akin. Sa ebanghelyo natin, mga kapatid, ay tinuturuan tayo ng Panginoon na dapat tayo ay hindi tumahimik pag may nagkakamali. Bagkus, when we see something wrong, then we should tell the person, kapatid, mali iyan. For to keep quiet is to consent to the evil being done. Silence means consent. At hindi lang yan, dinagdagan pa ng Panginoon ang proseso ng mga nagkakamali. Kayo ba, pag nagkamali ang katabi ninyo, agad yung susuntukin, sasaksakin, imamarites? Hindi. Tumawag ka ng kasama mo para magbigay testigo. At kung hindi pa, dalhin mo sa simbahan. At kung ayaw pa rin,
makinig sa simbahan, treat him like a Gentile. Ipahustisya mo na kung ito'y mabigat ang kasalanan niya. Hindi tinutokhang, hindi pinapapatay. Bagkus pinapaalala na mali ang ginawa mo, ituwid mo na hanggang may oras pa. Amen? Correction is very important. When we fail to correct, sabi nga, ang kasamaan will be relentless. Ang sabi nga, ang mga mandadaya, they will be all over, and order will be useless. Kaya nga, huwag tayong matakot kung ito ay isang pagkakamali. Bagkus, maging liwanag tayo at sabihin natin sa ating kapatid, baka pwede mo naman baguhin iyang ugali mo. Nang ikaw'y mapabuti, nang ikaw'y mapalapit sa Diyos. Amen? Meron gustong i-correct ang mahal na ina sa atin, sa ating debosyon sa Kanya. Taas nga ang kamay sa inyo ang devotee ng Our Lady of Peña Francia. Taas. Very good. Kung kayo ay totoong deboto ng mahal na birhen, dapat higit kayong mapalapit sa kanyang anak. Kristiyanong tunay, hindi pag nasa simbahan lang. 3 bagay ang gustong ipaalala sa atin kung tayo ay totoong deboto sa mahal na birhen. Ano-ano ito? Ang makikita natin sa buhay ni Maria, ang 3 bagay na ito. Una ay fiat. Pakiulit. Ay mahina. Isa pa. Pinakamalakas. Pangalawa, Magnificat. Pakiulit. At ang pangatlo, Stabat. Pakiulit. Ano yung fiat? Yan yung napakagandang puso ng mahal na birhen. Nang siya yayain maging ina ng Diyos, wala na siyang pakime-kime. Wala siyang kondisyon. Para sa Diyos ito, I give my best and my all. Do with me what you will. Ayan ang isang naglilingkod sa Panginoon, hindi ba? Always available, totally dedicated, and doing the best you can for the service. Kaya tayo mga naglilingkod sa simbahan, tayo mga naglilingkod kung saan-saan. Kung tayo'y devoto ni Maria, then let us learn fiat. No condition. I will serve because I love. Pangalawa, Magnificat. Nakita niyo ang mahal na birhen? Nung siya ay inanyayahan, tinawag, maging ina ng Diyos. Narinig niyo bang nagsabi siya, daig ko kayo, wala kayong binatbat sa akin. Ako ang pinakamagaling, pinakamahusay. Hindi po ganun ang mahal na birhen. Mababa ang loob niyang tinanggap ang hamon at ang misyon. At siya'y nagbigay papuri sa Diyos. Ganyan ba ang kaugalian natin? Kapag tayo naging matagumpay sa isang gawain, sasabihin natin, ang galing-galing ko, daig ko kayo, wala kayong binatbat sa akin. Nako, ang mga tawag dyan, mga hambog. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo, hambog ka ba? Ang taong hambog, ang tanging nakikita niya yung kanyang galing, talino, kasikatan. At hindi niya alam, lahat ng iyan ay biyaya ng Diyos.
Kaya nagbibigay papuri ang mahal na birhen, magnifying the Lord for whatever she has been blessed. Kaya pagising niyo sa umaga, pwede ba? Huwag agad nakatingin sa cellphone. Dilat ang mata at magdasal at sabihin mo, Lord, binibigyan kita ng papuri sapagkat buhay pa ako. Pwede ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukhang buhay pa ba? Hindi nasugot eh. Oh. Ito ang pangalawang gustong maintindihan sana natin sa paglilingkod at pagiging deboto kay Maria. Magbigay puri sa Diyos. Amen? Naging matagumpay ka sa isang gawain. Praise the Lord. Ikaw ay naging valedictorian o nagkaroon ka ng award. Praise the Lord. O ikaw naman ay, napagkursanadahan at nilait, inalipusta, minalas. Sabihin mo na rin, praise the Lord. Sapagat ang Diyos ay nakikita ang iyong ginagawa. At kapag nakita niyang marunong kang magpuri sa Kanya, higit kang bibiyayaan niya, siksik, liglig, at inuundoy. At ang pangatlong bagay na gustong i-correct sa atin ni Maria, kung tayo'y totoong deboto ng mahal na birhen, ano yun? Stabat Mater. Nakita nyo, malapit na ang pista niya, Our Lady of Sorrows. Na tayo'y hindi duwag sa pagpasa ng ating mga krus at mga pagsusubok sa buhay. May sakit ka, meron kang pinagdadaanan. Siguro ang iba sa atin, dahil sa lungkot, hinagpis, sasabihin natin, Lord, bakit na naman akong nakita mong nagpapasa ng krus? May cancer na naman ako, pwede ko bang ibigay na lang dito sa katabi ko? Hindi. Ang isang deboto ni Maria sasabihin, Lord, if this is my cross, I will carry it with love because my Lord will help me carry it through thick and thin. Ito mga kapatid, ang espiritualidad, ang pundasyon ng pagiging isang Marian devotee natin. Hindi natin sinasamba si Maria. Hindi siya Diyos, ngunit siya'y pinili ng Diyos na maging ina. At dahil sa Kanya, dumating ang tagapagligtas. Kaya tayo ay merong Pasko. Kaya ang kaligtasan ay dumating dahil sa kagandahang loob ng babaeng ito. Maria, ang ating ina, ang ina ng simbahan. Happy birthday nga pala. At naway sa aming debosyon sa iyo ay ating higit na mahalin ang iyong anak. Ano ang misyon ni Maria? Alam niyo kung ano? Nang makita kayong lahat sa langit. Huwag sa baba, walang air condition sa impyerno. Langit, biyahing langit. Kaya taas ang kamay ng gustong pumunta ng langit. Pag ganyan purgatorio, higher. Ay, gusto niyo na ngayon? Wag muna. Tularan niyo si Maria at magkita-kita tayo sa kaharian ng Diyos. Langit. Palakpakan natin ang ina ng Diyos. Magsitayo tayong lahat. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. I things and invisible.